Ang matigas at ritmikong tunog ng takong sa sahig ng ospital ay parang martilyong pumupukpok sa bawat tibok ng puso ni Liza. Isang tunog na hindi nababagay sa lugar na yon. Isang tunog ng kapangyarihan, ng panganib. Pero ipinikit ni Liza ang kanyang mga mata. Pilit na iwinaksi ang papalapit na tunog. Sa mga bisig niya, ang kanyang buong mundo ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang munting anghel. Inamoy niya ang buhok nito. Amoy gatas. Amoy ng bagong buhay. Hinaplos niya ang malambot nitong pisngi. Ang singkit nitong mga mata. Ang napakaliit na mga daliring nakakuyom sa kanyang daliri. Sa kabila ng pagod at ng kirot na nanunuot pa rin sa kanyang katawan, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sulit ang lahat. Ang 9 na buwan ng pag-aalinlangan, ang kahihiyan, ang mga luhang itinago niya sa gabi. Lahat iyon ay naglaho nang marinig niya ang unang iyak ng kanyang anak. Anak, bulong niya. Ang boses ay paos at puno ng pagmamahal. Ako ang nanay mo. Nandito lang ako. Hinding-hindi kita iiwan. Dahan-dahang iminulat ng sanggol ang mga mata nito. At sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Liza. Hindi kulay kape, hindi itim, kulay abo. Isang pambihira at malinaw na kulay abong mga mata ang tumitig sa kanya. Ang mga mata ng pamilya Ricardo. Ang mga mata ni Enrique. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Liza. Ngunit hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng pagkamangha. Kahit anong sabihin ng mundo, ang batang ito ay patunay ng kanilang pag-iibigan. Gaano man ito kaikli. Ang ganda-ganda mo anak ko, sabi niya habang pinupunasan ng luha. Bumukas ang pinto ng kwarto. Hindi ito katok ng isang nurse. Ito ay isang marahas na pagtulak. Ang tunog ng takong ay tumigil sa tabi ng kanyang kama. Dahan-dahang itinuon ni Liza ang kanyang paningin mula sa kanyang anak patungo sa babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na bestida, plansadong-plansado. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha ay walang bahid ng anumang emosyon. Tanging ang mga mata nito ang nangungusap, matalim, mapanuri, at kasing lamig ng yelo. Doña Victoria Tsocoa Ricardo. Ang amoy ng mamahalin nitong pabango ay tila lason na kumalat sa maliit na kwarto. Sinasakop ang amoy ng gatas at sanggol. Hindi man lang nito sinulyapan ng bata sa mga bisig ni Liza. Ang mga mata nito ay nakapako lamang sa kanya na para bang isa siyang basura na kailangang itapon. So ito na pala yun, sabi ng Donya. Ang boses ay kalmado, ngunit may talim. Hindi makapagsalita si Liza. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Mas mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak na para bang kaya niya itong protektahan mula sa lamig na dala ng babae. Ma'am! Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Doña Victoria. Huwag mo akong tawaging ma'am. Wala kang karapatan. Naglakad ito palapit at kinuha mula sa kanyang Hermes bag ang isang checkbook at isang pluma. Inilapag niya ito sa mesang katabi ng kama ni Liza nang may kasamang lakas. Magkano? Tanong ng Donya. Magkano ang presyo ng katahimikan mo? Sabihin mo ang halaga at pupirmahan ko na ngayon din. 1,000,000? 5? 10? Pangalanan mo lang. Napayuko si Liza, naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi po pera ang kailangan ko. Talaga ba? Sarkastikong sabi ni Doña Victoria. Lahat ng mga katulad ninyo, pera lang ang habol. Mga ambisyosang nag-aakalang kayang akyatin ang pader ng mga Ricardo. Pwes, nagkakamali ka. Ibinuklat ng Donya ang checkbook. Ito ang alok ko. 5,000,000 piso. Kunin mo ang pera at maglaho kang parang bula kasama ang batang yan. Huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa buhay ng anak ko.
Kalimutan mong nagkakilala kayo. Kalimutan mong nangyari ang lahat. Umiling si Liza. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Anak po niya ito. Huwag kang maging katawa-tawa. Sigaw ng Donya at sa unang pagkakataon, nabasag ang kalmado nitong anyo. Wala kang patunay. At kahit kailan, hinding-hindi magkakaroon ng kahit anong bahid ng dumi mula sa iyo ang pangalan ng pamilya namin. Itinuro nito ang sanggol. Ang batang iyan ay isang pagkakamali. Isang pagkakamaling kailangang burahin. Ang mga salitang yon ay parang punyal na tumusok sa puso ni Liza. Napatingin siya sa kanyang anak na nagsisimula ng maging hindi mapakali na tila nararamdaman ang tensyon sa silid. Nawala ang kanyang takot. Napalitan ito ng isang damdaming hindi pa niya naramdaman kailanman. Isang nag-aalab na galit ng isang ina. Itinaas niya ang kanyang muka. Sinalubong ang nanlilisik na mga mata ni Doña Victoria. "Maaari ninyong bilhin ang lahat, Doña Victoria," sabi ni Liza. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. "Pero hindi ang dangal ko, at lalong hindi ang anak ko." Isang nakakainsultong ngisi ang gumuhit sa labi ng Donya. Kinuha niya ang pluma. "Tingnan natin kung hanggang saan yang dangal mo kapag pinalayas ka na sa ospital na ito nang wala ni isang kusing." Inilapit niya ang mukha kay Liza. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng kamandag. "Huwag kang mangarap na makapasok sa pamilya Ricardo ang batang iyan. Dahil para sa anak ko, si Enrique, pareho kayong hindi nag-e-exist." Ang Ricardo Corporate Tower ay isang toreng gawa sa salamin at bakal na tila tumutusok sa kalangitan ng Makati. At sa pinakatuktok nito, sa loob ng isang opisina na mas malaki pa sa tinitirhan ng karamihan, naroon si Enrique Ricardo, ang CEO, ang tagapagmana. Pero sa sandaling iyon, ang titulo ay walang kahulugan. Nakatitig siya sa mga dokumentong nakakakalat sa kanyang malawak na mahogany desk. Pero ang mga numero at letra ay lumalangoy lang sa kanyang paningin. Hindi mapakali ang kanyang mga daliri. Kanina pa niya pinapaikot-ikot ang isang mamahaling pluma. Ang tanging tunog sa loob ng silid, bukod sa mahinang ugong ng aircon, hinihintay niya. At kinakabahan siya sa kanyang hinihintay. Nang tumunog ang kanyang pribadong linya, napatalon siya sa kinaupuan. Pangalan ng kanyang ina ang nasa screen. Huminga siya ng malalim bago sagutin. "Ma," sabi niya. Pilit na pinapakalma ang boses. "Tapos na," sabi ni Doña Victoria mula sa kabilang linya. Walang paligoy-ligoy, malamig, episyente. "Naayos ko na ang problema." Napapikit si Enrique. Problema. Ganoon na lang ang tingin ng kanyang ina kay Liza at sa bata. "Anong ginawa mo?" "Ang dapat gawin," sagot ng Donya. Binigyan ko siya ng alok na hindi niya matatanggihan. Isang bagong simula. Malayo sa atin. "Huwag kang mag-alala, Enrique. Hindi na niya tayo guguluhin pa." Hindi nakasagot si Enrique. Isang parte sa kanya ay nakahinga ng maluwag. Ang parte na duwag. Ang parte na gustong bumalik ang lahat sa normal, sa dati nilang tahimik at plansadong buhay. Pero may isang parte rin sa kanya na hindi mapakali. "Enrique, nakikinig ka ba?" tanong ng ina. "Opo, ma. Naririnig ko." Mabilis niyang sagot. "Salamat po." "Good. Now, focus on your work. Ang board meeting ay sa Biyernes. Ayokong may maririnig na kahit anong bulong-bulungan tungkol sa isyong ito." "Yes, ma." Pagkababa ng telepono, ibinato ni Enrique ang sarili sa kanyang upuan at ipinikit ang mga mata. Sinubukan niyang isipin ang mga chart ng sales, ang mga bagong proyekto, kahit ano. Basta wag lang si Liza. Wag lang ang gabing iyon. Hindi niya plinano. Isa yung gabi ng kahinaan. Pagkatapos ng isa na namang magarbong party, kung saan lahat ng babae ay tila may presyo, kung saan lahat ng nangiti ay peke,
Umuwi siya sa mansyon na pagod sa lahat at nakita niya si Liza sa hardin, dinidiligan ang mga puting rosas ng kanyang ina, kumakanta ng isang lumang kundiman. Sa ilalim ng liwanag ng buwan sa unang pagkakataon, nakita niya ito hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang babae. Simple. Totoo. Isang pagkakamali. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Isang malaking pagkakamali. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sir Enrique? Boses iyon ng kanyang assistant na si Marco. Sorry po sa abala, pero... What is it, Marco? Iritabling tanong ni Enrique. Dahan-dahang pumasok si Marco. Hawak ang kanyang cellphone. Baka sa mukha ang pag-aalala. Sir, kumakalat po kasi ito ngayon sa social media. Tungkol po sa Ricardo. Sa inyo po. Iniabot ni Marco ang cellphone. Nagdadalawang isip si Enrique, pero kinuha rin niya. Ang kanyang paningin ay sinalubong ng isang litrato. Isang litratong kuha sa loob ng isang kwarto sa ospital. Isang bagong silang na sanggol, nakabalot sa puting kumot. At sa ilalim nito, isang caption. Liyaw ang dugo? Ay mas mahalaga pa sa pera? O nabibili rin ito ng mga mayayaman? Pero hindi ang caption ang nagpatigil sa paghinga ni Enrique, kundi ang mga mata ng sanggol. Bahagya itong nakadilat. At kahit malabo ang kuha, kitang-kita niya. Ang kulay na iyon, ang pambihirang kulay abong mga mata, ang tatak ng mga Ricardo na ipinapasa sa bawat henerasyon ng mga panganay na lalaki. Parang salamin ng sarili niyang mga mata noong siya'y sanggol pa, base sa mga lumang litrato na laging pinagmamalaki ng kanyang ina. Hindi. Bulong niya. Binitawan niya ang cellphone na para siyang napaso. Saan galing yan? Hindi po malinaw, sir. Pero libo-libo na po ang shares. Nag-uumpisa na pong mag-trend ang hashtag na Ricardo Gray Eyes. Naramdaman ni Enrique ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Isang nag-uumapaw na galit at pagtanggi. Kinuha niya ang kanyang telepono at muling tinawagan ang ina. Ma, nakita mo na ba? Sigaw niya sa telepono. Nawala ang lahat ng pagkukunwari. May litrato, kumakalat sa internet. Huminahon ka, Enrique, sabi ni Doña Victoria, pero may pahiwatig ng galit sa boses nito. Isang desperadang galaw mula sa isang desperadang babae. Akala niya matatakot niya tayo. Nakita ko ang mga mata niya, ma, sabi ni Enrique. Ang boses ay nanginginig. Ang mga mata ng bata, kamukhang kamukha. Isang koinsidensya. Putol ng Donya. At kahit hindi pa, ano ngayon? Hahayaan mo bang sirain ng isang walang kwentang litrato ang lahat ng pinaghirapan natin? Ang pangalan natin? Grow up, Enrique. You are a Ricardo. Act like one. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang isang malamig na baldeng ibinuhos sa kanya. Pinapatay ang anumang duda na nagsisimulang sumibol. Tama ang ina niya. Palagi namang tama ang ina niya. Ito ay isang gulo. Isang malaking gulo na kailangang ayusin. Ano ang gagawin natin? Tanong niya. Ang boses ay bumalik sa pagiging sunod-sunuran. Ako na ang bahala, sabi ng Donya. Ikaw, may kailangan ka ring gawin? Tawagan mo si Attorney Diaz. Make sure that girl understands the consequences of her actions. Ipakita mo sa kanya kung sino ang kinakalaban niya. Okay, ma. Pagkababa ng tawag, matagal na nakatitig si Enrique sa kawalan. Ang imahe ng mga matang kulay abo ay nakatatak sa kanyang isipan. Pero sa ibabaw nito, naroon ang anino ng kanyang ina. Mas malaki, mas makapangyarihan. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang abogado ng pamilya. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang boses ni Enrique ay walang emosyon, kasing lamig at kasing tigas ng bakal. Attorney Diaz, sabi niya, may kailangan akong ipagawa sa'yo. Tungkol ito sa isang babae. Siguraduhin mong hindi na siya gagawa ng kahit anong gulo.
Ang mga salita ni Doña Victoria ay mas masakit pa sa mga tahi sa kanyang katawan. Ang bawat hakbang palayo sa ospital ay isang pasakit, hindi dahil sa kirot, kundi dahil sa bigat ng kahihiyan. 2 security guard ang umalalay sa kanya palabas. Ang mga hawak ay mahigpit pero hindi marahas, na para bang natatakot din silang makasakit sa isang bagong panganak. Pero para kay Liza, ang bawat paghawak ay isang insulto. Pinagtitinginan siya ng mga tao sa lobby, mga pasyente, mga bisita, mga nurse. Ang iba ay may awa sa kanilang mga mata. Ang iba ay may halong panghuhusga. Nang makarating sila sa entrance, isang guard ang nag-abot sa kanya ng isang sobre. Pinabibigay po ng accounting. Bayad na daw po lahat ng bills ninyo. Pera ni Doña Victoria. Kahit sa pagpapalayas sa kanya, ginamit pa rin nito ang pera para ipakita kung sino ang may kapangyarihan. Hindi niya ito tinanggap. Sa halip, yumuko siya at inayos ang pagkakabalot sa kanyang anak. Salamat na lang po, bulong niya at nagsimulang maglakad palayo. Ang init ng araw ay sumalubong sa kanya. Isang malupit na paalala na wala na siya sa malamig at protektadong silid ng ospital. Wala siyang pera, maliban sa kaunting barya sa luma niyang pitaka. Wala siyang gamit, maliban sa suot niyang damit at salampin ng kanyang anak. At higit sa lahat, wala siyang pupuntahan. Naupo siya sa isang waiting shed. Ang alikabok at ingay ng mga dumadaang sasakyan ay tila isang panibagong sampal sa kanya. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, na nagsisimula ng umiyak dahil sa init. "Shh, anak. Tahan na," sabi niya, habang pinapaypayan ito gamit ang kanyang kamay. Pero ang mga luha ay nagsimula na ring mamuo sa kanyang mga mata. Ano na ang gagawin niya? Bakit ba siya naging ganito katanga? Sana pala tinanggap na lang niya ang pera. 5 milyon. Sapat na yon para magsimula sila ng bagong buhay ng kanyang anak, malayo sa gulo. Pero sa tuwing tinitingnan niya ang munting mukha sa kanyang mga bisig, ang mga matang kulay abo na ngayon ay nakapikit. Nawawala ang lahat ng kanyang pagsisisi. Ang batang ito ay hindi isang pagkakamali. At hinding-hindi siya papayag na tawagin itong isang pagkakamali. Isang anino ang tumabon sa kanila. Inangat ni Liza ang kanyang mukha, handa ng itaboy kung sino man ito. Ngunit natigilan siya. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse ang nakatayo sa kanyang harapan. May dalang isang maliit na paper bag. "Miss Liza?" tanong ng nurse. Ang mukha nito ay pamilyar. Siya ang isa sa mga nurse na nag-asikaso sa kanya kanina. Tumangulang si Liza. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Inabot ng nurse ang paper bag. "Pasensya na. Ito lang ang nakayanan ko. May lamang tubig, tinapay, at ilang pirasong lampin. May kaunting pera din dyan para sa pamasahe mo." Tinitigan ni Liza ang nurse, naguguluhan. Bakit po?" Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ng nurse. "Ang pangalan ko ay Rose. Nakita ko, narinig ko ang nangyari kanina. Walang ina ang dapat tratuhin ng ganoon." Muling bumuhos ang luha ni Liza, ngunit ngayon ay dahil sa pasasalamat. "Salamat. Salamat po." Umupo si Rose sa tabi niya. "Saan ka pupunta ngayon?" Umiling si Liza. "Hindi ko po alam. May isa akong kaibigan na nagtatrabaho sa isang karinderya sa Cubao. Siguro, susubukan kong pumunta doon." "Delikado nang magbiyahe ka ng ganito," sabi ni Rose. Ang tingin ay nasa sanggol. Kinuha niya ang isang maliit na tuwalya mula sa kanyang bulsa at maingat na ipinunas ang pawis sa noo ng bata. Ang gwapo niya at ang mga mata, kakaiba. Ang mga salitang yon ay nagbigay ng kakaibang lakas kay Liza. "Huwag kang sumuko, Liza," sabi ni Rose. Ang boses ay seryoso. "Ang katotohanan, palaging may paraan para lumabas yan." Tumayo na si Rose. "Kailangan ko nang bumalik.
Mag-iingat ka. Bago ito umalis, may idinagdag pa ito. Nang makita ko ang mga mata ng anak mo, may isang bagay akong na-realize. Hindi kayang itago ng pera ang dugo. Lalabas at lalabas pa rin yan. Naiwan si Liza na hawak ang paper bag, nakatingin sa papalayong si Rose. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang maliit na apoy ang nagsimulang sumiklab sa kanyang puso. Gamit ang perang bigay ni Rose, sumakay siya ng taxi papunta sa isang maliit na paupahan sa Quezon City na itinuro sa kanya ng dati niyang kaibigan. Ang kwarto ay masikip at mainit. Sapat lang para sa isang maliit na kama at isang mesa. Pero para kay Liza, ito ay isang kanlungan. Ito ang kanilang unang tahanan. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang padedehin at patulugin ang kanyang anak, na pinangalanan niyang Angelo, naupo siya sa gilid ng kama. Pinagmasdan niya ang payapang mukha nito sa dilim. Samantala, sa loob ng isang staff lounge sa ospital, si Rose ay nakatitig sa kanyang cellphone. Ang galit na naramdaman niya kanina ay hindi pa rin humuhupa. Binuksan niya ang litratong kinunan niya kanina. Ang close-up ng mga matang kulay abo ni Baby Angelo. Hindi siya pwedeng tumayo lang at walang gawin. Binuksan niya ang kanyang social media app, nag-type ng ilang salita at in-upload ang litrato. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig, pero ang kanyang desisyon ay buo. Ang caption, "Liw ang dugo ay mas malakas pa sa pera?" O nabibili ring ito ng mga mayayaman? Ang munting anghel na ito ay isinilang kaninang umaga. Ang kanyang mga mata ay tatak ng isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Pero ang utos ng reyna ng pamilya, itapon at kalimutan. Nag-alinlangan siya sandali. Pero nang maalala niya ang mukha ni Liza na puno ng luha, ang pagmamakaawa nito at ang lamig sa boses ni Doña Victoria, pinindot niya ang post. Apaso, ang katahimikan sa opisina ni Enrique ay binasag ng walang tigil na pagring ng telepono. Hindi lang ang kanyang pribadong linya, kundi pati ang intercom at maging ang cellphone ng kanyang assistant na si Marco na nasa labas. Para itong isang alarma ng sunog na hindi mapatigil. Bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto at humahangos na pumasok si Stephanie, ang pinuno ng kanilang PR department. Ang dati nitong kalmado at perpektong ayos ay napalitan ng namumutlang muka at bahagyang magulong buhok. "Enrique," sabi nito, hindi na ginamit ang titulong Sir. "This is a full-blown crisis." Ipinakita ni Stephanie ang kanyang tablet. Sa screen, isang graph na may linyang halos patayo pa itaas. The hashtag Ricardo Gray Eyes is now the #1 trending topic in the country. We're getting thousands of mentions per hour, all negative. The comments sa Termbambi-Kume. They're brutal. Pinindot niya ang screen at lumabas ang mga komento. Duwag! Hindi kayang panagutan ang sariling anak. Classic mayaman. Itatapon na lang ang bata pagkatapos magkamali. Tingnan niyo ang mga mata. Walang duda. Isang Ricardo yan. Sunod-sunuran sa nanay. CEO nga, pero takot pa rin sa saya ng nanay niya. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Enrique. Napakuyom ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanggi ang lahat. Pero paano patatanaw niya itatanggi ang nakikita ng lahat? Ang mga matang iyon. "Call an emergency meeting, now." Utos niya. Ang boses ay mababa at kontrolado. "I want the legal team and the entire PR team here in 5 minutes. They're already on their way," sagot ni Stephanie. Ang sumunod na oras ay isang malaking kalituhan. Ang conference room ay puno ng tensyon. Ang mga abogado ay nag-uusap tungkol sa slander at libel. Habang ang PR team ay nagpapanukala ng mga press statement na puno ng mga salitang walang kahulugan, tulad ng, "We are investigating the matter," at "We urge the public to respect the family's privacy." Privacy. Isang bagay na wala na sila ngayon.
Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto ng conference room at lahat ay natahimik. Pumasok si Doña Victoria. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara na gawa sa marmol. Matigas, malamig, at walang emosyon. Pero ang mga mata niya ay nag-aalab sa galit. Sa likod niya nakasunod ang kanyang personal na abogado at si Katrina, ang kanyang fiancé, na may perpektong ngiti sa labi ngunit may pag-aalala sa mga mata. Anong kaguluhan ito? Tanong ng Donya. Ang boses ay sapat na para palamigin ang buong silid. Walang nangahas na sumagot. Naglakad siya papunta sa unahan ng mesa. Tinapik ang balikat ni Enrique na para bang sinasabing, tumabi ka. Isang babae, isang pulubi, at isang litrato. Sabi ni Doña Victoria, ang tingin ay umiikot sa bawat miyembro ng team. At lahat kayo ay nagkakagulo na parang mga manok na pinugutan ng ulo. This is unacceptable. Tumingin siya kay Stephanie. Anong plano mo? Ma'am, we're drafting a statement. Statement? Putol ng Donya. Hindi natin kailangan ng statement. Ang kailangan natin ay ilibing ang istoryang ito. I want you to find everything about that girl. Every mistake, every dark secret. Gamitin niyo ang lahat ng koneksyon natin sa media. I want her name dragged through the mud until no one believes a single word she says. Naiintindihan mo? Napatango na lang si Stephanie. Halatang natatakot. Lumapit si Katrina kay Enrique at marahang hinawakan ang braso nito. I'm here for you, En. Bulong nito. We'll get through this. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Enrique ang isang bagay na iba. Isang kislap ng pagdududa, ng tanong na hindi nito masabi ng malakas. Ramdam ni Enrique na para siyang sinasakal. Ang bigat ng tingin ng kanyang ina, ang bigat ng tingin ni Katrina, at ang bigat ng tingin ng buong Pilipinas. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, ang takot niya sa sasabihin ng mundo sa labas ay nagsisimulang higitan ang takot niya sa kanyang ina. Biglang tumunog ang telepono ni Attorney Diaz, ang abogado ng pamilya. Sinagot niya ito, tumango-tango, at pagkatapos ay lumingon kay Enrique. Ang kanyang mukha ay seryoso. Enrique, sabi ng abogado, sapat na para marinig ng lahat. May balita na ang mga investigador natin. Lahat ay napatingin sa kanya. Nahanap na namin siya. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang maririnig sana sa silid, ngunit hindi pa tapos magsalita ang abogado. Nasa isang maliit na paupahan siya sa Quezon City, pero sir, may problema. Huminga ng malalim si Attorney Diaz. Daan-daang reporter din ang papunta na roon. Ang unang palatandaan ng papalapit na panganib ay hindi tunog, kundi ang biglaang pagbabago sa liwanag. Napansin ni Liza na ang sinag ng araw na tumatagos sa manipis na kurtina ng kanyang bintana ay paulit-ulit na natatakpan. Para bang may malalaking ibong lumilipad sa labas. Niyakap niya si Angelo na mahimbing na natutulog sa kanyang dibdib. Sa loob ng halos 24 na oras, ang maliit at mainit na silid na ito ang naging kanilang buong mundo. Isang ligtas na lugar. Ngunit alam niyang hindi ito magtatagal. Isang malakas na katok sa pinto ang nagpatayo sa kanya. Hindi ito ang magiliw na katok ng matandang landlady na nag-abot sa kanya ng mainit na sabaw kaninang umaga. Ito ay isang agresibong pagkatok. Miss Liza? Miss Liza Alvarez? Mga media po kami. Pwede po ba kayong makausap saglit? Sinundan pa ito ng isa pang boses at isa pa. Ang mga anino sa bintana ay dumami. Ang mahihinang bulungan sa labas ay naging isang malakas na ingay. Naramdaman ni Liza ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Para siyang isang daga na nakulong sa isang kahon habang papalapit ang mga pusa. Dumungaw siya ng bahagya sa bintana at ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang eskinita sa labas ng kanyang inuupahan na dati tahimik at halos walang tao, ay puno na ngayon. Mga lalaki at babaeng may hawak na malalaking kamera,
mikropono at cellphone. Para silang isang kawan ng mga buwitre na nakahanap ng kanilang biktima. Ang kanilang mga muka ay sabik, gutom, sa isang magandang istorya. Napaatras si Liza, nanginginig ang mga tuhod, niyakap niya si Angelo at dinala ito sa pinakasulok ng kwarto, malayo sa bintana, malayo sa ingay. Anong gagawin ko? Bulong niya sa sarili. Nagsimulang mag-unahan ang mga luha sa kanyang mga mata. Gusto niyang magtago, gusto niyang maging invisible, gusto niyang ipagsigawan na tigilan na siya. Biglang nagsimulang umiyak si Angelo, nagising dahil sa ingay at marahil ay naramdaman ang takot ng kanyang ina. "Shh, anak, tahan na. Nandito lang si nanay," sabi ni Liza, habang marahang inaalo ito. Ngunit habang tinititigan niya ang umiiyak na mukha ng kanyang anak, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang takot na nararamdaman niya para sa kanyang sarili ay biglang nawala. Napalitan ng isang damdaming mas malakas, mas mabangis, pag-aalala, proteksyon, galit. Hindi ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa batang ito. Ang batang walang kasalanan na nadadamay sa isang mundong hindi niya pinili. Hahayaan na lang ba niyang lumaki ang kanyang anak sa isang mundong ang tingin sa kanya ay isang pagkakamali? Isang iskandalo? Hindi. Huminga ng malalim si Liza. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay huminto. Tumingin siya sa kanyang reflection sa maliit na salamin sa dingding. Nakita niya ang isang babaeng pagod, gusot ang buhok, at may malalaking eye bags. Pero sa likod ng lahat ng yon, nakita niya ang isang bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Ang determinasyon ng isang ina. Dahan-dahan, lumapit siya sa pinto. Huminto ang pag-iyak ni Angelo at tumitig lang sa kanya. Ang mga matang kulay, abo, ay puno ng pagtitiwala. "Okay lang anak," bulong niya. "Kakausapin lang natin sila." Bago pa man niya mabuksan ang pinto, may kumatok ulit. Pero ngayon ay mas mahina na. "Liza, si Aling Nena ito, ang landlady mo. Huwag kang mag-alala, hindi ko sila papapasukin. Pero may isang abogado dito. Gusto kang kausapin. Mukha namang matino." Nag-alinlangan si Liza, pero narinig niya ang boses ng isang babae sa labas. "Miss Alvarez, my name is Attorney Harriet Reyes. Isa po akong human rights lawyer. Nakita ko ang kwento mo online. Nandito ako para tumulong pro bono. Hindi ka nag-iisa." Ang mga salitang iyon, "hindi ka nag-iisa," ay parang musikang dumating sa tamang oras. Binuksan niya ng bahagya ang pinto. Isang babaeng nasa mid-40s, nakasuot ng simpleng blusa at pantalon, ang ngumiti sa kanya. Ang ngiti nito ay totoo at walang pagkukunwari. Sa loob ng ilang minuto, ipinaliwanag ni Attorney Reyes ang kanyang mga karapatan. "Hindi mo sila kailangang harapin kung ayaw mo," sabi ng abogado. "Pero kung handa ka, ito na ang pagkakataon mong isalaysay ang panig mo." Tumingin si Liza sa kanyang anak na ngayon ay kalmado na sa kanyang mga bisig. Tumingin siya sa mga kamera na nag-aabang sa labas. Hindi na sila mga buwitre sa kanyang paningin. Sila ngayon ay mga testigo. "Handa na po ako," sabi niya. Ang boses ay matatag. Inalalayan siya ni Attorney Reyes at ni Aling Nena. Nang buksan niya ang pinto at humakbang palabas, isang pader ng flash ng kamera at sigawan ang sumalubong sa kanya. "Miss Liza, totoo po ba ang mga paratang? Ano po ang masasabi niyo sa pananahimik ni Mr. Ricardo? Anong plano niyo ngayon?" Humigpit ang yakap ni Liza kay Angelo. Pinoprotektahan ito mula sa kaguluhan. Itinaas ni Attorney Reyes ang kanyang kamay. Humihingi ng katahimikan. Nang medyo huminahon ang lahat, isang reporter ang nagtanong. Ang mikropono ay halos tumama na sa kanyang mukha. "Miss Alvarez," sabi ng reporter, "kung meron kang isang mensahe para sa pamilya Ricardo, ano yon?" Huminga ng malalim si Liza. Tumingin siya.
Hindi sa reporter, kundi direkta sa lente ng kamera na nasa kanyang harapan na para bang kinakausap niya mismo si Enrique sa pamamagitan nito. Ang kanyang boses nang siya ay magsalita ay hindi nagmamakaawa. Ito ay malinaw, matatag, at puno ng dignidad. Hindi ko kailangan ng pera nila, sabi niya. Ang kailangan ko lang ay kilalanin ng ama ng anak ko na umiiral siya sa mundong ito. Nakaupo si Enrique sa dilim ng kanyang opisina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa malaking flat-screen TV na nakasabit sa dingding. Pinapanood niya ang live broadcast ng press conference na ipinatawag ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Isang masamang premonisyon ang gumagapang sa kanyang buong sistema. Ang sinabi ni Liza sa harap ng media kahapon, ang simple, tapat, at puno ng dignidad nitong pakiusap ay tumagos sa pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng hiya. Sa unang pagkakataon, gusto niyang kumilos, pero huli na ang lahat. Naunahan na siya ng kanyang ina. Sa screen, si Doña Victoria ay nakaupo sa gitna ng isang mahabang mesa na papaligiran ng mga abogado ng pamilya. Nakasuot ito ng puting-puti na para bang siya ang simbolo ng kalinisan at kawalang malay. Sa kanyang tabi, nakaupo si Katrina, ang kanyang perpektong fiancé, na marahang hinahawakan ang kamay ng Donya bilang suporta. Magandang hapon po sa inyong lahat. Panimula ni Doña Victoria, ang boses ay malumanay at puno ng pighati. It is with a heavy heart that I stand before you today. Ang pamilya namin, na matagal nang nanahimik, ay biktima ngayon ng isang malupit at mapanlinlang na paninira. Para siyang nasusuka. Ang kanyang ina, ang pinakamalakas na babaeng kilala niya, ay bihasang-bihasa sa pagganap bilang isang biktima. May isang babae, pagpapatuloy ng Donya, na ginagamit ang kanyang sariling anak para sirain ang pangalan ng aking anak, si Enrique. Isang senyas mula sa Donya at ang malaking screen sa likod niya ay nagpakita ng mga litrato. Mga litratong malalabo, tila kuha mula sa malayo. Ang isa ay nagpapakita kay Liza na tumatawa kasama ang isang delivery boy. Ang isa pa ay nagpapakita sa kanya na nakikipag-usap sa isang construction worker. Ang mga litrato ay walang konteksto, pero ang mensahe ay malinaw. Si Liza ay isang babaeng palakaibigan sa maraming lalaki. Hindi. Bulong ni Enrique sa kanyang opisina. Alam niyang hindi iyon totoo. Si Liza ay mahiyain. Si Liza ay halos hindi lumalabas ng mansyon. Ang mga litratong ito ay kasinungalingan, manipulasyon. Ngunit ang pinakamasakit na dagok ay hindi pa dumarating. Ang babaeng ito ay desperada. Sabi ni Doña Victoria, may pekeng luha sa gilid ng kanyang mata. At sa kanyang desperasyon, handa siyang manakit ng mga inosenteng tao. Pero ang katotohanan ay palaging lalabas. At ngayon, narito ang katotohanan. May isang lalaking lumabas mula sa gilid ng entablado. Payat ito, nakayuko, at halatang hindi komportable sa kanyang kinatatayuan. Inalalayan siya ng isang abogado papunta sa isang upuan. Maari mo bang sabihin sa amin ang pangalan mo? Tanong ng abogado ng Donya. June. June po, sabi ng lalaki. Ang boses ay nanginginig. At ano ang kaugnayan mo kay Miss Liza Alvarez? Huminga ng malalim si Mang June. Tumingin siya sa mga kamera na may halong takot at pagsisisi. Ako po ang tatay ng dinadala niya. Isang malakas na boom. Ang tila sumabog sa loob ng ulo ni Enrique. Napahawak siya ng mahigpit sa braso ng kanyang upuan. Ang kanyang mga daliri ay namumuti. Hindi! Sinungaling! Gusto niyang isigaw sa TV pero walang boses na lumalabas. Sa screen, nagpatuloy ang palabas. Si Mang June ay nagsalaysay ng isang kwentong halatang-halata na memoryado.
kung paano sila nagkakilala ni Liza, ang kanilang lihim na relasyon, at kung paano siya natakot na panagutan ito, kaya siya nagtago. Napatingin si Enrique kay Katrina. Nakita niya itong sumulyap sa isang kamera at sa isang iglap, nakita niya ang totoong emosyon nito. Hindi suporta, kundi tagumpay. Kasabwat siya. Alam niya ang lahat ng ito. Naramdaman ni Enrique ang lason na kumakalat sa kanyang dugo. Ang lason ng kasinungalingan ng kanyang ina. Pinatay niya ang TV. Bago pa man matapos ang press conference, ang katahimikan sa kanyang opisina ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay kanina. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa itim na screen, isang CEO, isang Ricardo, isang makapangyarihang lalaki. Pero ang nakikita niya ay isang duwag, isang inutil na hinayaan ng kanyang ina na yurakan ang isang inosenteng babae sa abo may mamapambanay sa babae at ang posibleng sarili niyang anak. Ang huling mga salita ni Doña Victoria bago niya patayin ang TV ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parang isang sumpa. Ang pamilya namin ang biktima dito, biktima ng isang tusong gold digger. Ang maliit na silid na nagsilbing kanlungan ni Liza ay biglang naging isang kulungan. Ang TV sa sulok na ipinahiram sa kanya ni Aling Nena ay ang naging saksi sa unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Nanonood si Liza kasama si Attorney Reyes at si Aling Nena. Nang ipakita ang mga litrato niya kasama ang ibang mga lalaki, napailing lang si Liza. Hindi totoo yan. Si Kuya Mario yan. Nag-deliver lang ng tubig. Iyon naman si Mang Rody. Tinulungan lang akong magbuhat ng paso. Bakit nila ginagawa to? Pero nang lumabas ang lalaking nagngangalang June at umamin na siya ang ama, gumuho ang lahat. Nabitawan ni Liza ang baso ng tubig na hawak niya. Nabasa ang sahig, pero walang sinuman sa kanila ang gumalaw. Para silang naging bato. Hindi ko siya kilala, bulong ni Liza. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang tingin. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakita ang lalaking yan. Isang malaking kasinungalingan, sabi ni Attorney Reyes. Ang boses ay puno ng galit. Malinaw na binayaran siya, pero paano natin ito papatunayan? Nakatitig lang si Liza sa screen. Pinapanood niya ang lalaking iyon na nakayuyuko, umiiyak ng mga pekeng luha habang sinisira ang kanyang buong pagkatao. Pinapanood niya si Doña Victoria na may anyo ng isang santo habang dinudurog siya ng walang awa. Pinapanood niya si Katrina, ang babaeng papalit sa kanya sa buhay ni Enrique, na nakangiti ng may tagumpay. At si Enrique, nasaan si Enrique? Pagkatapos ng press conference, ang dating simpatya na natanggap niya ay naging lason. Ang mga bulungan sa labas ng kanyang bintana ay nagbago ng tono. Sinungaling pala. Kawawang Ricardo, sila pa ang naloko. Ay naku, pera-pera lang talaga. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa sampal. Tinakpan ni Liza ang kanyang mga tainga, pero naririnig pa rin niya ang mga ito sa kanyang isipan. Tumunog ang cellphone ni Attorney Reyes. Ito ang isa sa mga major news network na nakaschedule sana para sa isang exclusive interview kay Liza. I understand, sabi ni Attorney Reyes sa telepono. Ang mukha ay seryoso. Yes, thank you for the call. Pagkababa niya, tumingin siya kay Liza ng may awa. They're canceling the interview. Sabi nila, the public sentiment has shifted. They don't want to be seen as taking sides with... Hindi na niya itinuloy ang sasabihin. Hindi na kailangan. Isa-isang nawala ang suporta. Ang mga organisasyong nagsabi na tutulong ay biglang hindi na makontak. Ang mga taong nag-iwan ng mga mensahe ng pag-asa sa social media ay binura na ang kanilang mga post. Napalitan ng mga komento ng galit at panghuhusga. Nawala ang kanyang karangalan. Nawala ang suporta ng publiko.
na wala ang kanyang laban. Si Aling Nena ang bumasag sa katahimikan. Walang hiya sila, sabi ng matanda, nang gigigil. Pero wag kang mag-alala, iha. Dito ka lang. Hindi kita papalabasin. Pero alam ni Liza na hindi na siya ligtas kahit saan. Ang mga tingin ng panghuhusga ay mas nakamamatay kaysa sa anumang arma. Gabi na. Umalis na si Attorney Reyes, nangakong hahanap ng paraan. Si Aling Nena ay bumalik na sa kanyang bahay. Si Liza ay naiwang mag-isa kasama si Angelo, na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa buhay ng kanyang ina. Niyakap ni Liza ang kanyang mga tuhod at umiyak. Umiyak siya ng walang tunog. Ang mga luha ay bumabasa sa kumot ni Angelo. Umiyak siya para sa kanyang sarili, para sa kanyang nawalang dignidad, at higit sa lahat, para sa kanyang anak. Tama ba ang ginawa niya? Dapat ba siyang lumaban? O sana, tinanggap na lang niya ang pera at umalis. Sana, hindi na lang niya ipinagpilitan ng isang bagay na malinaw namang ayaw ibigay sa kanya. Dahil sa paglaban niya, hindi lang siya ang nasasaktan. Nadadamay ang kanyang anak. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang luma at basag na cellphone sa ibabaw ng mesa. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay isa na namang mensahe ng galit mula sa isang estranghero. Ngunit nag-vibrate ito ulit at ulit. Dahil sa pagkainis, kinuha niya ito. Handa nang itapon sa dingding. Ngunit natigilan siya. Isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang binubuksan ito. Ang mensahe ay maikli. Binubuo lamang ng ilang mga salita. Pero ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Huwag kang maniwala sa sinabi ng nanay ko. Magkita tayo. Sa ilalim nito, isa pang mensahe, isang address, isang oras, galing kay Enrique. Ang lugar na sinabi ni Enrique ay isang luma at halos abandonadong coffee shop sa isang sulok ng Maynila. Malayo sa mga kumikinang na gusali kung saan siya normal na gumagalaw. Ito ang uri ng lugar na hindi papansinin ng sinuman. Perpekto para sa isang lihim na pagkikita. Nagsuot si Enrique ng isang simpleng polo shirt, baseball cap, at salamin. Isang mahinang pagtatangka na itago kung sino siya. Bawat tunog ng sasakyan sa labas, bawat pagbukas ng pinto ng coffee shop ay nagpapakaba sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Paano ka hihingi ng tawad sa isang kasalanang napakalaki? Pagkatapos ng 10 minuto na parang isang oras, pumasok si Liza. Kung inaakala ni Enrique na makikita niya ang babaeng nakita niya sa TV kahapon, matatag, puno ng dignidad, nagkamali siya. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay mukhang marupok. Maputla ang kanyang mukha, malalim ang kanyang mga mata na nagpapakita ng pagod at sakit, at ang paraan ng pagyakap niya sa sanggol sa kanyang mga bisig ay tila ito na lang ang natitirang matibay sa kanyang mundo. Nang makita siya ni Liza, may dumaang galit sa mga mata nito, ngunit agad itong napalitan ng pag-iingat. Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang mesa at naupo nang hindi inaalis ang tingin sa kanya, na para bang isang hayop na handang tumakbo anumang oras. Bakit? Iyon lang ang sinabi ni Liza. Ang boses ay mahina at paos. Hindi makatingin. Nang diretso si Enrique. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Liza, I'm sorry. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Liza. Sorry? Saan doon, Enrique? Sa pagtalikod mo sa akin? Sa pagtawag ng nanay mo sa anak ko na isang pagkakamali? O sa pagbabayad niyo sa isang sinungaling para yurakan ang pagkatao ko sa buong bansa? Bawat salita ay parang isang sampal. Walang maibigay na sagot si Enrique dahil lahat ng yon ay totoo. Wala akong kinalaman doon, sabi niya, at alam niyang napakahina ng katwirang yon.
Hindi ko alam ang plano niya. Pero wala ka ring ginawa para pigilan siya. Sigaw ni Liza, hindi na napigilan ang emosyon. Biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang mga bisig at agad niya itong inalo. Tingnan mo, sabi niya, ang boses ay bumalik sa pagiging bulong. Tingnan mo ang ginawa ninyo. Sa wakas, nagkaroon ng lakas ng loob si Enrique na tumingin, hindi kay Liza, kundi sa bata. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ito ng malapitan. Ang balat nito ay maputi, ang ilong ay maliit, at ang manipis na buhok ay kasing itim ng kay Liza. At pagkatapos, iminulat ng sanggol ang mga mata nito, at ang mundo ni Enrique ay gumuho. Ang mga matang kulay abo. Malinaw. Walang duda. Para siyang nakatingin sa isang salamin ng kanyang nakaraan. Sa isang iglap na wala ang lahat. Ang kumpanya, ang pangalan ng pamilya, ang takot niya sa kanyang ina. Ang tanging nakikita niya ay ang batang ito, ang kanyang anak. Isang emosyon na hindi pa niya naramdaman kailanman ang bumuhos sa kanyang puso. Isang mabigat na kombinasyon ng pagsisisi, pagkamangha, at isang bagay na katulad ng pagmamahal. Pwede ko ba siyang hindi niya matapos ang pangungusap? Ang kanyang boses ay nabasag. Hawakan? Nag-alinlangan si Liza. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Enrique. Nakita niya ang luhang namumuo sa gilid ng mga mata nito. Dahan-dahan, maingat na maingat, inabot niya si Angelo kay Enrique. Ang mga braso ni Enrique na sanay humawak ng mga dokumento at mag-sign ng mga kontrata ay naging awkward at naninigas. Pero nang maramdaman niya ang bigat at init ng kanyang anak, isang natural na instinct ang pumasok. Niyakap niya ito ng tama. Itinaas niya si Angelo para magpantay ang kanilang mga mata. Ang sanggol ay hindi umiyak. Tumitig lang ito sa kanya. Ang mga matang kulay abo ay puno ng inosenteng pag-uusisa. Anong pangalan niya? Tanong ni Enrique. Ang boses ay halos hindi marinig. Angelo, sagot ni Liza. Angelo, Anghel. Sa sandaling iyon, nagawa ni Enrique ang isang desisyon. Isang desisyon na babago sa lahat. Maingat niyang ibinalik si Angelo kay Liza. Pagkatapos, mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na sobre. Inilabas niya ang laman nito, isang maliit na gunting at isang plastic bag. Nang walang sinasabi, ginupit niya ang isang maliit na hibla ng kanyang buhok at inilagay ito sa plastic bag. Inabot niya ito kay Liza. "Ipa-DNA test mo," sabi niya. Ang boses ay matatag na ngayon. Pero huwag dito sa Pilipinas. Lahat ng laboratorio dito, kayang kontrolin ng nanay ko. May kaibigan ako sa Singapore. Ako na ang mag-aayos ng lahat. Ipadala mo ang sample niya. Napatingin si Liza sa hibla ng buhok. Pagkatapos ay kay Enrique. May pag-asa sa kanyang mga mata, ngunit meron pa ring pagdududa. Bakit ngayon lang, Enrique? Bakit ngayon pa? Kung kailan huli na ang lahat? Tumingin si Enrique sa labas ng bintana, sa madilim na kalye. Dahil duwag ako, aminado niya. Pero hindi ibig sabihin noon, hahayaan ko siyang manalo sa kasinungalingan niya. Humarap siyang muli kay Liza. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang bagong determinasyon. Hindi titigil ang nanay ko. Gagawin niya ang lahat para sirain ka. Ang grand launch ng bago naming produkto ay sa loob ng 3 araw. Nandoon ang lahat ng media. Iyon lang ang nag-iisa nating pagkakataon para sabihin ang totoo. Ang sumunod na 2 araw ay naging isang palihim na operasyon. Si Liza at Enrique ay nag-uusap lamang sa pamamagitan ng isang bagong SIM card na ibinigay ni Enrique. Nagkita sila minsan pa sa isang madilim na parking lot para kunin ni Enrique ang sample, isang piraso ng bulak-bulak na may laway ni Angelo. Isang mabilis na transaksyon
na puno ng tensyon at mga salitang hindi masabi. Habang hinihintay ni Liza ang resulta, nagkulong lang siya sa kanyang silid. Ang kanyang pagkabalisa ay napapalitan ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang gulo, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisang lumalaban. Samantala, si Enrique ay gumagalaw na parang isang espiya sa sarili niyang mundo. Sinabi niya sa kanyang ina na kailangan niyang pumunta sa Singapore para sa isang biglaang business meeting, isang kasinungalingan na madali nitong naniwalaan. Ang totoo, personal niyang dinala ang mga sample sa isang pinagkakatiwalaang laboratorio doon. Habang nasa Singapore at naghihintay, ginawa ni Enrique ang isang bagay na matagal na niyang dapat ginawa. Sinimulan niyang mag-imbestiga sa sarili niyang pamilya. Gamit ang kanyang kapangyarihan bilang CEO, binuksan niya ang mga lumang file ng kumpanya. Ngunit ang hinahanap niya ay hindi tungkol sa negosyo. Alam niyang may isang safe sa lumang opisina ng kanyang lolo, sa loob ng mansyon, isang safe na hindi pa nabubuksan sa loob ng maraming taon. Laging sinasabi ng kanyang ina na naglalaman lamang yon ng mga lumang dokumento na walang halaga. Ngunit ang pag-iwas ng kanyang ina sa tuwing mababanggit ang safe ay nagtanim ng duda sa kanyang isipan. Nang bumalik siya mula sa Singapore, isang gabi bago ang grand launch, habang ang lahat sa mansyon ay tulog, pinuntahan niya ang lumang opisina. Alam niya ang kombinasyon, ang kaarawan ng kanyang lolo. Sa pagbukas ng safe, isang amoy ng lumang papel at alaala ang sumalubong sa kanya. Tama ang kanyang ina. Naroon nga ang mga lumang dokumento. Ngunit sa ilalim ng mga ito, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Pagbukas niya ng kahon, nakita niya ang isang tumpok ng mga liham na tinalian ng isang kupas na pulang laso. Sa ibabaw nito, isang itim at puting litrato ng isang babae, si Victoria. Pero hindi ang Doña Victoria na kilala niya. Ito ay isang mas batang Victoria, mga 18 taong gulang pa lamang. Ang kanyang mga mata ay nagniningning at ang kanyang nangiti ay totoo at walang pagkukunwari. Katabi niya sa litrato, ang isang binatang nakangiti rin, isang binatang gwapo, ngunit nakasuot ng simpleng damit ng isang manggagawa. Binuksan ni Enrique ang unang liham. Ang sulat kamay ay mula sa lalaki. Aking Victoria, panimula nito. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Hahanap ako ng paraan. Magtatanan tayo. Bubuo tayo ng isang pamilya malayo sa iyong ama na ang tanging nakikita ay pera at pangalan. Binasa ni Enrique ang bawat liham. Ito ay isang kwento ng isang ipinagbabawal na pag-ibig. Ang kanyang ina, isang mayamang tagapagmana, ay umibig sa isang simpleng hardinero ng kanilang hacienda. Nagplano silang tumakas, ngunit natuklasan sila ng kanyang lolo. Ang lalaki ay pinalayas, marahil ay binantaan, at si Victoria ay ipinadala sa Espanya, kung saan kalaunan ay ipinakasal siya sa isang mayamang business partner ng pamilya, ang lalaking kinilala ni Enrique bilang kanyang ama. Biglang nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang galit ng kanyang ina kay Liza, ang pagkasuklam nito sa ideya ng isang hindi nararapat na relasyon, ang desperasyon nitong protektahan ang pangalan ng pamilya. Ang kanyang ina ay hindi lang isang malupit na diktador. Siya rin ay isang biktima ng nakaraan. Ipinapasa lang niya ang sakit at pait na dinanas niya noon. Ang galit niya kay Liza ay galit sa sarili niyang kahinaan, sa pag-ibig na hindi niya naipaglaban. Napaupo si Enrique sa sahig ng opisina, hawak ang mga liham. Nakaramdam siya ng awa para sa kanyang ina, ngunit mas nakaramdam siya ng determinasyon. Hindi niya hahayaang maulit ang kasaysayan. Hindi niya hahayaang ang takot ng kanyang ina ang magdikta sa kinabukasan ng kanyang sariling anak. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang email mula sa laboratorio sa Singapore. Ang subject, urgent and confidential.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kalakip na file. Ito ay isang simpleng dokumento, puno ng mga teknikal na termino at numero. Ngunit ang kanyang mga mata ay napako sa huling linya, sa pinakamahalagang bahagi. Probability of paternity, 99.9%. Napapikit si Enrique at sumandal sa pader. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng kalinawan. Wala ng duda, wala ng pag-aalinlangan. Si Angelo ang kanyang anak. At bukas ng gabi, malalaman ito ng buong mundo. Ang Grand Ballroom ng Shangri-La Hotel ay napuno ng glitz and glamour. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga diamante. Ang mga bisita, napawang mga bigating pangalan sa mundo ng negosyo, politika, at showbiz, ay nakasuot ng kanilang pinakamamahaling mga damit. Ito ang gabi ng Ricardo Corporation. Ito ang gabi ni Doña Victoria. Mula sa kanyang pwesto sa backstage, pinanood ni Enrique ang lahat sa isang monitor. Nakikita niya ang kanyang ina, nakasuot ng isang makinang na pulang gown, na parang isang reyna na tinatanggap ang kanyang mga panauhin. Bawat ang ngiti, bawat pagbati ay perpektong kinalkula. Sa tabi nito laging naroon si Katrina, ang perpektong imahe ng isang magiging manugang na nakangiti ng matamis sa lahat. Naramdaman ni Enrique ang pamilyar na takot na gumagapang sa kanya. Isang parte sa kanya ang gustong tumakbo, magtago at kalimutan ng lahat. Pero pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang litratong palihim niyang kinunan sa coffee shop. Ang litrato ni Angelo na nakatitig sa kanya. Ang mga matang kulay abo ay tila nangungusap. Biglang nawala ang kanyang takot. Napalitan ito ng isang matibay na determinasyon. "Sir Enrique, 5 minutes po," sabi ng stage manager. Tumango siya. Tumingin siya sa technical director. "Sigurado kang nakahanda na ang video file na pinadala ko?" "Yes, sir. Nakaload na po sa main screen." Huminga ng malalim si Enrique. Ito na yon. Nang tawagin ang kanyang pangalan, lumabas siya sa entablado sa gitna ng malakas na palakpakan. Naglakad siya papunta sa podium. Ang mga ilaw ay nakakasilaw. Mula sa entablado, nakikita niya ang lahat. Nakita niya ang nag-uumapaw na pagmamalaki sa mga mata ng kanyang ina. Nakita niya ang ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Katrina. Nakita niya ang daan-daang mga kamera na nakatutok sa kanya. "Good evening, everyone," panimula niya. Ang boses ay kalmado at malinaw na ikinagulat niya mismo. "Thank you for coming tonight as we launch a product that promises to redefine the future." Nagpatuloy siya sa pagsasalita tungkol sa produkto sa loob ng ilang minuto. Binibigkas ang mga salitang kinabisa niya. Ginawa niya ito para sa kanyang ina. Isang huling paggalang sa babaeng nagbigay buhay sa kanya. "But tonight," sabi niya, biglang nag-iba ang tono ng kanyang boses, naging mas personal, mas seryoso. "I'm not just here to talk about the future of our company. I'm here to talk about my own future, a future I almost threw away." Nakita niya ang pagkunot ng noo ng kanyang ina. Ang mga bulungan ay nagsimula sa mga manunood. "For the past week, my family has been the subject of a painful controversy." Pagpapatuloy niya. Maraming salita ang binitawan, maraming kasinungalingan ang ikinalat, at sa lahat ng iyon, nanatili akong tahimik. Humarap siya sa direksyon ng kanyang ina. "Nanahimik ako dahil sa takot. Takot na biguin ang aking pamilya. Takot na sirain ang pangalan na matagal naming iningatan. But my sons, my silence made me a coward, and my cowardice almost destroyed the lives of 2 innocent people." Tumingin siya sa technical director at tumango. "Roll the video." Ang malaking screen sa likod niya, na dapat sana'y magpapakita ng isang makintab na commercial, ay biglang naging itim. Pagkatapos, isang dokumento ang lumitaw. Isang opisyal na dokumento
mula sa isang laboratorio sa Singapore. Ang mga salita ay malinaw, hindi maikakaila, at pinalaki para makita ng lahat. Subjects: Enrique S., Ricardo Nangelo R. Alvarez. Result: 99.99% probability of paternity. Isang kolektibong paghinga ang maririnig sa buong ballroom. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang mukha ni Doña Victoria ay nawalan ng kulay, na para bang nakakita ng multo. Napatayo siya. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla. "Enrique, what is the meaning of this?" Sigaw niya. Nawala ang lahat ng poise. Pero hindi siya pinansin ni Enrique. Hinarap niya ang mga kamera, ang buong mundo. Ang batang nasa litrato, si Angelo, ay anak ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng paninindigan. At ang kanyang ina, si Liza Alvarez, ay hindi isang gold digger o isang sinungaling. Siya ay isang mabuting babae na sinira ko at sinira ng aking pamilya dahil sa aming pride at takot. Ikinahihiya ko ang aking naging kaduwagan at sa harap ninyong lahat, gusto kong humingi ng tawad. Hindi bilang CEO ng Ricardo Corporation, kundi bilang isang tao, bilang isang ama. Huminga siya ng malalim. "Liza, kung nanonood ka, patawarin mo ako." Sa gitna ng kaguluhan, ng mga bulungan, ng mga flash ng kamera, isang pinto sa likod ng ballroom ang dahan-dahang bumukas. Lahat ng atensyon ay napunta roon. Nakatayo sa bukana ng pinto si Liza. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na tila isang anghel sa gitna ng kaguluhan. Kalong niya si Angelo na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay na siya ang sentro ng lahat. Hindi siya tumitingin sa mga kamera. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, kay Enrique. Ang pagpasok ni Liza ay parang isang alon na humampas sa buong ballroom. Pinatahimik ang lahat ng bulungan. Ang mga kamera ay mabilis na bumaling mula kay Enrique papunta sa kanya. Ang mga flash ay kumikislap na parang kidlat sa isang madilim na gabi. Ngunit hindi natinag si Liza. Patuloy lang siyang naglakad papasok. Ang bawat hakbang ay kalmado at may dignidad. Mula sa entablado, bumaba si Enrique. Hindi niya inalintana ang mga taong nagtatangkang magtanong. Ang mga mikroponong inilalapit sa kanyang mukha. Ang kanyang buong mundo ay nag-focus sa dalawang taong papalapit sa kanya. Nang magtagpo sila sa gitna ng ballroom, tila huminto ang oras. Walang nagsalita. Tinitigan lang nila ang isa't isa. Sa mga mata ni Liza, nakita ni Enrique ang lahat. Ang sakit, ang pagod, ang galit. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang maliit na kislap ng pag-unawa. Itinaas ni Enrique ang kanyang kamay, nanginginig, at marahang hinaplos ang pisngi ni Angelo. Pagkatapos, tumingin siya kay Liza. "Patawad." Bulong niya. Ang isang salita ay naglalaman ng bigat ng lahat ng kanyang pagsisisi. Isang butil ng luha ang pumatak sa mata ni Liza. Ngunit tumango siya. Isang maliit na tango na nangangahulog ang lahat. Ang sandaling iyon ay binasag ng isang sigaw. "Ano ang ibig sabihin nito, Enrique? Nababaliw ka na ba?" Si Doña Victoria, na nakabawi na mula sa pagkabigla, ay nagmarcha papalapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng galit na hindi na maitago. Sa likod niya si Katrina ay nakatayo na, parang isang estatwa. Ang peking ng ngiti ay naglaho na, napalitan ng isang malamig at talunang ekspresyon. "Ma, tama na," sabi ni Enrique, humaharang sa pagitan ng kanyang ina at ni Liza. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya natatakot. Tapos na ang pagsisinungaling. "Sinungaling?" Tumawa si Doña Victoria nang walang saya. "Ako pa ang sinungaling. Ipinagtatanggol kita, Enrique. Ipinagtatanggol ko
Ang pangalan natin mula sa isang oportunistang ahas. Itinuro niya si Liza. Hindi siya ahas, ma. At ang batang ito, sabi ni Enrique, habang marahang hinahawakan ang balot ni Angelo, ay apo ninyo, dugo ng mga Ricardo. Hindi ako magkakaroon ng apo mula sa isang katulong. Katulad ng hindi dapat nagkaroon ng anak ang isang senyorita mula sa isang hardinero. Ang mga salita ni Enrique ay tumama kay Doña Victoria na parang isang malakas na sampal. Natigilan siya. Ang galit sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng pagkabigla. Pagkatapos ay takot. At sa huli, isang matinding sakit. Para siyang biglang tumanda ng 10 taon. Paano mo? Bulong niya, ang boses ay nanginginig. Nabasa ko ang mga liham, ma. Malungkot na sabi ni Enrique. Naiintindihan ko na ngayon. Ang lahat ng galit mo, nanggagaling sa sakit na dinanas mo noon, sa pag-ibig na ipinagkait sa'yo. Pero hindi mo kailangang ipasa ang sakit na yan sa amin. Lumapit siya sa kanyang ina. Ma, hindi ako katulad ni Lolo. At si Liza, hindi siya katulad mo. Hindi namin kailangang ulitin ang nakaraan. Si Doña Victoria ay napatingin kay Enrique. Pagkatapos ay kay Liza. At sa huli, sa natutulog na sanggol. Sa isang iglap, sa likod ng maskara ng isang reynang bakal, nakita ng lahat ang isang babaeng nasasaktan at talunan. Ang babaeng kayang bilhin ng lahat ay walang kapangyarihan. Sa harap ng katotohanang siya mismo ang lumikha. Walang sinabi si Katrina. Tahimik siyang tumalikod at naglakad palayo, papalabas ng ballroom, papalabas sa buhay nila. Ang kanyang pag-alis ay ang huling senyales ng pagbagsak ng imperyo ni Victoria. Napayuko si Doña Victoria. Tinalikuran niya sila at nagsimulang maglakad palayo. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba sa unang pagkakataon. Bawat hakbang ay tila napakabigat. Hindi siya lumingon. Naglakad lang siya palabas ng ballroom, palabas ng engrandeng gabi na dapat sanay sa kanya. Iniwan ang lahat ng taong nakatingin sa kanya nang may pinaghalong awa at pagkamangha. Nang mawala na ang Donya, muling hinarap ni Enrique si Liza. Sa gitna ng naguguluhang mga bisita at nagkakagulong media, sila lang dalawa at si Angelo ang mahalaga. Inilahad ni Liza ang kanyang kamay at marahang inilagay ito sa balikat ni Enrique. Isang simpleng kilos ng suporta, isang simpleng kilos ng pagpapatawad. Alam nilang marami pang kailangang ayusin, marami pang sugat na kailangang gamutin. Ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng pagbagsak ng isang reyna, isang bagong pamilya ang nagsisimulang mabuo. 6 na buwan ang lumipas. Ang ingay ng mga kamera at ang bigat ng mga mapanghusgang mata ay napalitan ng halakhak ng isang sanggol na natututong gumapang. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay napalitan ng isang maliit ngunit maaliwalas na bahay na may hardin sa likod. Hindi ito ang mansyon ng mga Ricardo. Ito ang kanilang tahanan. Pinanood ni Liza si Enrique habang nakikipaglaro ito kay Angelo sa damuhan. Nakadapa si Enrique, gumagawa ng mga nakakatawang mukha para lang mapatawa ang kanilang anak. Ang CEO ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa, ngayon ay bihasa na sa pag-alam kung anong tunog ng kalansing ang paborito ng kanyang anak. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Liza. Ang daan na tinahak nila ay hindi naging madali, pero sulit ang lahat. Pagkatapos ng gabing iyon sa hotel, inako ni Enrique ang lahat. Umalis siya sa mansyon ng kanyang ina at hinanap ang lugar na ito. Sinabi niya kay Liza na gusto niyang bumuo ng isang tunay na pamilya, malayo sa laso ng nakaraan. Mahirap noong una. Kailangan nilang matutunang magtiwala ulit sa isa't isa. May mga gabing hindi sila nag-uusap, ang bigat ng mga nangyari ay nasa pagitan pa rin nila. Ngunit si Angelo, ang naging tulay nila. Sa bawat pag-iyak nito sa gabi, sa bawat ngiti, sa bawat unang pag-ungol,
Natututo silang maging isang team. Natututo silang maging magulang. Natututo silang magmahal muli. POV, Enrique. Sino ang pinaka-cute na baby sa buong mundo? Sabi ni Enrique habang kinikiliti ang tiyan ni Angelo. Ang malakas na halakhak ng kanyang anak ay ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Mas maganda pa sa tunog ng stock market na tumataas. Inangat niya ang kanyang tingin at nakita si Liza na nakatayo sa may pinto ng kusina. Nakangiti habang pinapanood sila. Ang nangiting iyon. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas araw-araw. Ito ang nagpapaalala sa kanya kung bakit niya ginawa ang lahat. Binawasan niya ang kanyang oras sa opisina. Ipinasa niya ang karamihan sa mga daily operations sa kanyang mga pinagkakatiwalaang executive. Natutunan niyang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa oras. Oras na kasama ang kanyang pamilya. Minsan, iniisip niya ang kanyang ina. Hindi na sila nag-usap mula noong gabing iyon. Nabalitaan niyang nagpunta ito sa Europa para sa isang indefinite vacation. Walang salita. Walang tawag. Ngunit noong nakaraang linggo, may dumating na package sa kanilang pintuan. Walang return address, ngunit alam niyang galing ito sa kanya. Sa loob, isang maliit na silver rattle na may nakaukit na R. Walang sulat, walang paliwanag. Isang maliit na puting bandila lamang, isang tahimik na pag-amin. Itinago niya ito. Marahil balang araw, handa na silang lahat na magpatawad. POV Liza. Lumapit si Liza at umupo sa damuhan sa tabi ni Enrique. Sumandal siya sa balikat nito habang si Angelo ay masayang gumagapang papunta sa kanya. May dumating na sulat para sa'yo, sabi ni Enrique. Kinuha ni Liza ang sobre. Mula ito sa Liza's Light Foundation, ang maliit na pundasyong itinayo niya gamit ang isang bahagi ng perang ibinigay sa kanya ni Enrique bilang damages. Isang bagay na una niyang tinanggihan pero kalaunan ay tinanggap para gamitin sa tama. Ang pundasyon ay tumutulong sa mga single mothers na katulad niya, nagbibigay ng legal at financial na tulong. Ang sulat ay mula sa isang babaeng tinulungan nila. Nagpapasalamat ito. Sinasabing ang kwento ni Liza ang nagbigay sa kanya ng lakas para lumaban. Isang luha ng pasasalamat ang pumatak sa mata ni Liza. Ang kanyang pinagdaanan, gaano man kasakit, ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. I'm proud of you. Bulong ni Enrique, hinawakan ng kanyang kamay. I'm proud of us. Sagot ni Liza, pinisil ang kamay nito pabalik. Tumingala sila sa kalangitan. Ang hapon ay unti-unting nagiging gabi. Si Angelo, na napagod na sa paglalaro, ay sumandal sa dibdib ng kanyang ina. Ang mga matang kulay abo ay dahan-dahang pumipikit. Ang kanilang kwento ay nagsimula sa isang pagkakamali, sa dilim ng kahihiyan at pagtanggi. Ngunit sa pamamagitan ng walang kapantay na lakas ng pagmamahal ng isang ina, sa tapang ng isang lalaking natutong maging isang ama, at sa inosenteng titig ng isang anghel na may mga matang kulay abo, natagpuan nila ang kanilang liwanag. Hindi ito ang pagtatapos ng kanilang fairy tale. Walang perpektong happily ever after. Ito ang simula. Ang simula ng isang tunay na pamilya. Ang pamilya Ricardo. At dito nagtatapos ang kwento ng pag-ibig at pakikipaglaban ni Liza, Enrique, at ng kanilang munting anghel na si Angelo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyo, aming mga tapat na tagapakinig. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat tibok ng puso, at sa bawat pag-asang sumibol sa kwentong ito. Aaminin ko, habang isinusulat ko ang mga tagpo kung saan tila gumuho na ang buong mundo ni Liza, ramdam ko rin ang bigat sa aking dibdib. Ang bawat kwento ay may pinagmumulan, at ang istoryang ito ay isinilang mula sa isang simpleng tanong na bumabagabag sa aking isipan.
Gaano nga ba kalakas ang isang ina kapag ang kanyang anak na ang pinag-uusapan? Nais kong iwan sa inyo ang isang munting apoy ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, mayroong liwanag na laging nag-aabang, na ang pagpapatawad ay isang butil na kapag itinanim sa puso ay tutubo at magiging isang malagong hardin ng kapayapaan. Ngunit, may iwan ko sa inyo ang isang tanong. Kung ikaw si Liza o si Enrique, kaya mo bang buksan muli ang iyong puso para sa isang tulad ni Doña Victoria? May puwang pa ba ang pagpapatawad para sa kanya sa kwentong ito? Kung ang istoryang ito ay umantig sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga like at pag-share ay malaking tulong upang maabot pa ng kwentong ito ang mas marami pang puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, ang kwento ay isinulat ni Lost in Love.